Gusto mo ba kumain ng panghimagas pero tinatamad ka? Nako, ako nang bahala dyan. Dahil ngayong araw na ito, 10 minutes pa lang, eto, may panghimagas ka na. No bake, no steam. Over medium low heat ay maglalagay ako dito ng 1/4 cup na butter. So, kailangan talaga ay gumamit tayo dito ng whisk dahil ito din ang pinaka-importante dito sa ating panghimagas. At kailangan muna natin itong tunawin. Then, malagay na tayo dito na ating 2/3 cup ng harina. Again, haluin natin ito. So, kailangan lang natin ito talaga na medyo tustahin natin ng konti para lumabas yung nating flavor na ating harina at na ating butter. Then, ilagay na natin dito yung ating isang latang evaporated milk. Ito ay 387 ml. Pero guys, dahan-dahan lang yung ating paglalagay. At habang tayo nilalagay ay continuous din dapat yung ating paghahalo para iwas dikit ito. Last na to. Then, magaganyan tayo dito ng ating tubig. 3/4 cup. Asin. Optional vanilla essence. Haluin at haluin. Again, ako ay nasa medium-low heat na. Ayan, at smooth na siya. Sugar, 1/2 cup. Again, haluin natin ito. So, ito guys, ay lulutuin lang natin for at least 5 minutes after natin mailagay yung ating asukal. Patayin natin yung apoy. Then, i-transfer na natin ito sa ating molde. Kahit ano naman, pwede naman yan. Diba? Smooth na smooth. Dati, yung hindi ko paagapay, yung paghahalo-halo nito, may mga buo-buo at kailangan ko pa talaga siyang i-strain. Ito, hindi na. Yan. Then, itap natin ito. So, ito guys, medyo talagang mainit pa at yung ating second layer or final layer ay gagawin natin mamaya after natin itong ma-ref, nasa ref, na at least 2 hours. Yan. So, ito minimum 1 to 2 hours. Next, sa isang bowl, pagkasama-samahin natin dito yung mga ingredients muna. 2 tablespoons ng cornstarch. Pinch of salt. So, meron tayo dito yung gelatin powder. Maglalagay lang ako talaga guys ng koonti. Mga 1/8 teaspoon lang talaga. Ayan, konting-konti lang. Idadagdag natin dito yung ating tubig. Yan. Haluin natin. Then, set this aside. So, over medium-low heat, ay tinawin natin dito yung ating 1/2 cup ng sugar. Ito guys, talagang kailangan natin itong tunawin at huwag tayo gagamit ng kahit anong tools kasi ito ay matatransfer lang sa kahit anong hahawakan natin. Okay? Then, maglalagay na tayo dito ng ating 2 tablespoons ng tubig. So guys, ito dahan-dahan lang kasi mausok ito. Then, bago natin ilagay yung ating cornstarch mixture, pati yung ating konting gelatin lang ha, ay haluin mo muna natin ito. Then, ilagay na natin ito dito. Matutunaw din yan mamaya. Yan. Dahan-dahan lang. Kapag tilaw na, ay papatirin natin ang apoy. Then, i-transfer na natin ito sa ating ito na. Then, transfer na natin ito. Madali lang ito mag-set, kaya dapat ay dali-dali natin itong ilagay. Spread natin.
Kasi pag ito ay nanigas agad, magkakaroon ito ng film, yung mga dryness sa ibabaw ng ating panghimagas. Kaya dapat spread natin agad-agad. So ito yung ating measurement ay saktong-sakto rin talaga. Yan. Okay na to. Then, gagawin natin ay itatap natin ulit. Again, ilagay natin dito sa ref for minimum 1 to 2 hours. Tara. Wow! Ito na. And now it's done. 10 minutes pa lang, may panghimagas ka na. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang layer ang ginamit natin dito o ginawa sa ating napakasarap ng panghimagas? Ang iyong sagot sa comment box section. Tara na guys, wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Wow. Creamy. Kain po tayo. Guys, ang sarap. Para tayong kumain ng, ano yun? Ng creamy leche flan. Ito ang sarap. Grabe. Yung tabis niya, syempre depende sa inyo kung gusto niyo pa dagdagan ng asukal. Wow. Pwede siyang pang-alternate sa leche flan kung gusto niyo.